lawas o ang paglihok. Janitor, cargador, construction worker, nurse of course. Ma'am, sir, yung number, ano po, din na po, diba? So, it takes movement as well. So, what are those office-based call center, which is very rampant sa mga syudad? Di mo may pinakadaghan yun po nga work offer, no? Dili pa saktong tulog, dili pa po sakto ang kaon, no? Wala po movement. So, but, if ang mga tatay and nanay nato, kay dili man kayo ni uso ang caffeinated or sugary drinks. But then, karon nga as ang generation, nagkataas ang tuig, nagkadaghan po ng cafes. In which ang cafes is very high in sugar ang tanang drinks. Not unless mo request mo og pwede walay glucose syrup, tapos pwede ninyo i-almond milk. Ang lasaan na is mapakla. Mapakla ang lasa, so wala siya lami. No? So, people often choose those sugary drinks kay lami man. So, unsa man di ay dapat ang kaunon, ma'am, sir, sa kanang ato ang everyday kay para may healthy atong kidneys. So, this is the plate for a flourishing kidney. Unsa may nakita ninyo? Unsa may katunga sa plato? Gulay. Unsay 1/4 sa plato? Protein. Unsa may source of protein? Meat. Beans. Tofu, no, for plant-based nato nga mga source. Eggs. Chicken. No? Sa atong other 1/4, sa may nakabutang? Whole grains. Ano dapat whole grain man, ma'am, instead of white rice? Sa may difference na parehas lang na sila bugas. Parehas lang na sila humay. Pero si brown rice have a lot of fiber and a lot of protein than white rice. Si white rice is purely carbohydrates, while si brown rice have fiber that could help bowel movement. Mao'y benefit ni brown rice. Aside from brown rice, you can get whole grains sa itong mga oats. Ma'am, naganig oats sa supermarket, unsa man adto. We request or we recommend rolled oats rather than instant. Na may instant kapag ginabutangan ng tubig, di ba? Tapos ginakaon gayon. Tapos napagito siya sugar. So, for the information of everybody, katong butangan na nato tubig, then ginakaon nato siya sugar. And for our diabetic patients, mas paspas na siya makapataas ang blood sugar compared sa rolled oats. That is why we would recommend yun na rolled oats ang gamiton rather than instant. Okay? So next, unsa man ang naa sa ubos nga pula, kanang limit or avoid, mabasa ninyo, unsa man ang nakabutang? French fries, soft drinks, processed foods, and high consumption of salt and sodium. Si sodium is very tricky. Asa man makita si sodium aside sa salt? Toyo, atis, magic sarap, pizza, junk foods. Kanan sila is very high in sodium. And daily habits for flourishing kidney. Unsa man ang angay buhaton? Actually, dili na gid kaayo lisod ang atong himan-an para dili ta maabot sa point na doctor sabihan niyo sa doc na doc, akong blood pressure normal pa ba ni? What to do if nanani ako blood pressure, okay? And manage blood sugar. Keep blood sugar within target. Kung HbA1c ang hisgutan, sila'y normal range. Ilan? Okay, okay. So, ang normal is, ano ba yung 40? So, sa
laboratory, makita ninyo nga ang normal range, ang range is 4.5 to 6 point something. But when you reach 5 sa inyong HbA1c, that's borderline. No? So dapat isbook yun siya dito sa lesser number. Hindi siya dapat buubos o 4, hindi siya dapat mataas o 5 point something. Maintain a healthy weight. So dapat BBI nga i-manage na to atong weight. Because obesity can be a factor, hypertension. Now that could later on contribute to a patient to have CKD, one or whatsoever. Stay active. At least 30 minutes to an hour of walking every day. Isod. Isod siya. 30 minutes lang to 1 hour walking every day. Information, we are not doing it para lang mag-manage ng na-CKD. It is better to prevent than to manage. Kaya ang CKD walay cure. Management lang yun. No, so kung mo start mo og talab sa tawag dito, yung creatinine, ipa-check ninyo sa doctor of how it is doing. Ay lisod na i-manage ang progressive na CKD. No, labinag na apoy other comorbidities, like say, for example, diabetes, wala na CKD, hypertension na CKD. No? So, every year, especially for our beautiful and handsome young at hearts, no, we suggest yearly checkup. Mas better of every after 6 months kung makaya. No? But yearly checkup will be beneficial. So, kung siya, ang dapat natin timanan, you can take pictures, no? Para ma-remind mo na, okay, inanana, di ay ang plato supposed to be. So, ang ato ang lecture is dili siya about sa treatment, no? It's prevention. Dapat dito maabot og CKD1. Okay, o mag CKD1, gamay na lang tao, choices. Okay, mana na picture. Very important. Not just our kidney, but our body is very important. Kung malusog ang lawas, sa may tabo o malusog, namugaway ang kinabuhi, no? Walay problema. No? Kung pagkadaon-daon, seek a doctor. Kung naay ma-feel, always seek a doctor para ma-diagnose whatsoever is wrong inside sa atong lawas. So, thank you everyone for listening, and I hope you get something inyong mabitbit not just sa inyong palay, but also sa inyong mga silingan. And CKD is not a joke, and TB disease is not a joke. So, let's help one another to spread the information para di tapos kita ang mabuhi sa kalibutan nga himsog, kundi daghan, ibuok kalibutan. Okay? So thank you and happy morning.
Okay, so maayong buntag na itong tanan. So before ka magsugod ito, mabutan na lang ko sa inyo about, kamusta man mo? Okay, ako, I'm feeling okay right now. So hopefully, okay na po niyo. So kami, gikan mi sa Doc Clinic, and me and my partner are in the hospital. So karon magtugan mi about sa mental health, taga-topic ko. Malusog na ba to? Malusog na isipan. Magunawa sa ugnayan ng kidney disease at mental health. So, when maka-mention ito o kidney disease, una dito itong ma-remember kay, kung saan siya makapekto sa ang physical na body. Abot na sa tuong diet, sa tuong routines, sa tuong mga exercises na dapat na itong i-maintain para lang maayo ito ang kinasan. Pero hindi lang natay mga natay ito sa kabutang. Nabili dyan dapat makita nila na ito siya epekto sa ka. Moni ang gitawag nila na mental health or ang emotional. Di ko makita na to kung ang sa katao ma-diagnose o kung sa sakit sa ilang bato, naman siya ako sa inyong kapito ni sa akong kabula. So maghatag ka pangutan na sa inyong mga kung sa mali ay connection sa akong mental health sa tuwang kidney disease. Nakabutang ti ari, mental health and kidney disease affect each other. Kung sa katao ma-diagnose o kidney disease, pinastuyo lang kanina na siya kabaguhan. Silang diet, silang mga exercise, kung pag-maintain silang mga routine, ikakbal. And mga sila mga kalisod silang mga pagtulog. Ang importante ko rin kaayo, i-maintain na to ako ang mental health at ang mga emosyon, kita makabati o mga sakit na wala mga tao. Ibutan di aring na disud dili siya balik nga bation kay hindi magot sa karon panahon na kay gamay kaayo tong paggamay kay paghatag nato importansya sa tuang mental health. Pero nagkaroon bitaw na po mo. Ang ato ang physical na lawas naman dito ay mga maagi para maagi like ato ang mga tambal, mga diet, mga exercises. Pero sa una to pag-atiman sa tuang pangunahuna. Dili ako ang partner, gusto siya sa mga pamaagi para matabangan ang pangunahuna. Good morning, everyone. No? My name is Amela. You can call me Ka. I'm often clinic as well. So, as mentioned earlier, ni Elmer, mental health is often overlooked when you are dealing with when dealing with physical health or physical symptoms and diseases. However, it is important to note na ang ato ang mental health and ang ato ang physical health, it has a two-way connection or two-way street na siya. Tama pa sa gisulti sa report ni Mang Kaina na ang ato ang lifestyle can affect our physical health, but ang ato ang mental health can affect our lifestyle as well. So, what exactly does it mean? Magsulti pa na two-way connection ng mental health. It means na dili lang atong lawas ang maka-affect sa atong emotions, magatiun, but also our mental health can affect kung unsaon nato pag-atiman sa ato ang lawas. So first, tanawan nato, how exactly would a kidney disease affect our mental health? So, atong i-imagine nun na we live a life kung naatay diagnosis that could hospital for appointments, grabe po na siya ka-stress na madulot sa isang katao. And because of this, normal ra jud na ma-feel nato na overwhelming na or magkalisod ka or mabalaka ka. Pero sometimes, kaninga stress, there is also a certain threshold kung dili na siya normal. In fact, 1 in 4 people who experience chronic kidney diseases also experience depression and anxiety, and this likelihood would increase to 50% once mag-undergo na sila og dialysis. So, if namoy na ilhan na nag-uol og ayo because of their diagnosis, don't worry, that does not mean na weak sila kay nag-uol silang ayo. It is their natural response sa kung sa ilang ginaagian. So next would be, how would mental health affect our kidney disease? Kay ang storya, dili ra na siya kutob sa kung unsaon og affect sa kidney disease ang ato ang mental health. Kay if someone experiences severe stress, depression, or anxiety, even mga gamay na butang, like mubangon sila sayo sa buntag, kay magkalisod na jud na sila. For example, magkalisod na sila track sa ilahang tambal, so dili na sila makainom og tambal on the right time, dili na sila maka-follow og dietary restrictions, dili na sila maka-attend og medical appointments, and magkalisod
magpalisod sila maintain og healthy habits such as matulog sa sakto nga oras, lumatag sa sakto nga oras. So this can make kidney diseases harder to control for them and mas makomplicate ang ilahang symptoms. That's why dili jud dapat nato kalimtan ng mental health when we are talking about physical health. So, if ano no, if like ka ng kapoy na jud kaayo ang ato ang journey, should always remember the words of the Lord as well from Isaiah 40:20. Share lang ako ni. That He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Because sometimes being strong does not mean na kaya niyo mo tanan siya. And it's okay to admit na stressful lang ato ang situation. Kaya stressful man jud siya. So, ginapakita lang ani nga bersikulo na kung maabot na nato ang limitasyon ay pili na jud nato kaya, naagihapon ang Ginoo na mohatag og kusog ug suporta sa atoa. And the good thing also is that mental health can be managed same with CKT. So first, no, example of hot kay forever na ni, ato na hunaon na this is just a difficult situation, but I have other ways to manage this and I have support from the people around me. So next is doing physical activities. So of course, no, mag-refer gihapon ka sa ato ang doctor kung unsa na activities ang possible, ang pwede pa nato buhaton depende sa stage kung ahan ka sa ato ang sakit. So, because something as simple as mag-walking ka, mag-stretching ka, or mag-zumba ka, kay makatabang na siya pagpagawa sa stress na ato ang debate. So lastly would be practicing mind-body techniques because relaxation techniques like for example kanang breathe in, breathe out, mga ingon ana na butang, makapagawas po dyan na siya og stress na ato ang kinakabati. So, more to for my report now, I'll give it back to Sige, kay nahamatay mga pamaagi na mamitin atong natahan diri natin upat. Pero napagoy madungag pud usa. Ang morning ang gitawag na spiritual well-being. Ang spiritual well-being morning ang pagdasig nato sa Ginoo bitaw. Pagsalig nato sa Ginoo na katabang matabangan na direkta. Ibutang diari nga spiritual being can help individuals cope with emotional burden of kidney disease. Faith, community support, and reflection may reduce anxiety and promote resilience. So if ever kita magbilit na kayo nato kaya ang mga kahunahuna, pwede ka mo balik sa Ginoo, pwede ka mag-ampun. Ngayon katabang sa Ginoo kayo, ang Ginoo hata man gyud katabang sa tuwa o dili man sa Ginoo pwede ka mga itabang sa mga igsuon, sa mga kakilang nga tabangan kanila, mag-istorya kanila ihatag nato ang sa debate, nga dili na jud na kaya sa igsuon o Ibutan na rin nga reflection, magulamunan ta sa tubagalingan kung sa may pwede na tumabuhat o kung sa may kaya na tubuhaton. So before me matapos sa amo ang lecture, nalang ko ibili ninyo na teksto. Only sa Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Okay? Hindi jud sa yun na kita madayos o sakit sa ako ang bato. Kita may kabagbuan sa itong lawas, like pag-atiman sa itong diet, pag-atiman sa itong physical na body, labi na po pag-atiman sa itong pangunahuna. Hindi na rin akong klase sa akin. Kaya balikan nato, kung maatiman na itong itanan, natay na kong kalinaw, kung kaginawa sa ato ang kinabuhi. Para maaro ito tanan, salamat kayo. Pwede mi ninyo matawag sa mo ang telephone, Gmail, or mo mo sa amo ang location na alam dito sa gym sa Life Hope Center. Maura ito tanan. Salamat.
ang susunod na speaker ng ang Capway na si Pastor sa Mandala. Pero before siya mag-istorya bayan sa kailan sa tuwang spiritual, napay kanta na karon ni Ma'am Isha. Di nakapalit ako sa podcast. Before tayo mag-kanta si Isha, kaya pag-recognize natin mga taga-promet. Promet, true na mag-histor sila ang product para sa dialysis patient. Na ako ang gi-intake. So, over the years, gradually, naanak ka na, naipon sa ato ang kidney, and then it will result to um, bad bad results. So, mauna na naapod ang mga pharmaceuticals para maghatag o renal care or pag-care sa ato ang mga kidneys. And we are here, that's exactly the reason why na ako karon din here to present our product, Pentasure 2.0. This is high calorie, high protein based nutrition supplement for CKD or patients with chronic kidney disease, stages 4 to 5. But there are also patients na, although stage 4 na sila, wala gihapon sila ga dialysis. So, stages 4 to 5, those are the patients na dialysis na ongoing ang dialysis. So, that would be Pentasure 2.0. And later on, kung naatay mga relatives sa patients na to, na pwede sa maka-taste test sa to ang products, available lang din sa mo ang station. So Pentasure 2.0 ingredients, these are for indications, hemodialysis, continuous ambulatory dialysis, and peritoneal dialysis. But here in our community, very common see hemodialysis. So, process niya siya sa blood transfusion or blood cleansing. So, ang Pentasure 2.0 features nutritional formula, mix of macronutrients, vitamins, and minerals. By the way, our product has 13 vitamins and 13 minerals and 2 amino acids. So, this is also with fiber, so hindi for gut health, so hindi mahirapan mag-poops or for digestion, CF patients. And also, this is our product, Pentasure 2.0, is diabetes friendly. So, meaning, pwede ito magamit ng mga patients na may diabetes. Challenge ng mga doctors natin nowadays are those products na hindi magamit ng nagda-dialysis because may diabetes si patient. So, ito, very diabetes friendly. So, and are also, naano siya omega-3, which is very good for our for our hearts. So, pwede din ito sa mga hypertensive, meaning yung mga high blood pressure na ay diabetes, pwede siyang magamit o Pentasure 2.0. So, ideal for fluid restrictions. Why ideal for fluid restrictions? Because as we know, ang mga patients na nag-dialysis, measure na yun ang ilang fluid intake. So, ang product, this is 54 grams ni siya. So, ang 54 grams, i-mix accurate measurement for patients na nag-dialysis. So, dili siya sobra. Because ang nag-dialysis po, maad na po siya sa iyang liquid intake. So, mauna siya na
ang atong produkto para sa atong mga pasyente kailangan ato adjud i-measure, ato adjud thorough jud ang ato ang pagbantay. Tungod kay ma-overload po si kidney, di po siya maayo knowing na nagadialysis si patient. And then this is gluten-free and lactose-free. So, mao na siya nga friendly siya sa atong mga diabetes na mga diabetes na patient because lactose-free siya. So, made of fructose sa ato ang sugar cane ang ato ang gamit sa atong Pentasure 2.0. Pero okay pa tayo. Nagtaas ang kayo po. Okay. So, Pentasure 2.0 is whey protein concentrate, whey peptide, whey protein hydrolysate, and as I mentioned earlier, omega-3 fatty acids, so good for the heart. And then sucrose-free, fructose-based, MCT-based. So, mao ni siya ang, di ba ang common is hemodialysis. So, mao ni siya, ang mag-replace siya sa acute protein loss, di ba, pag dialysis ang patient, luya kaayo. So, ang atong Pentasure 2.0, mag-replenish siya sa protein na nawala sa patient every time mag-dialysis. So, ito yung na-mention ko earlier, 70 ml of water, previously boiled water. So, ako alam siya i-set aside for a while na ready na siya. Sakto lang siya na mainom na po ni patient and then i-mix thoroughly, 110 ml, sakto nga measurement para sa ato ang nag-dialysis na patient. And also, not just orally taken but also for tube feeding po. There are patients na nag-dialysis na ginag-tube feed siya. So this is good for tube feeding as well. And i-adjust lang nato if ever na lapot magud kay siya since high protein siya. So i-adjust lang nato sa tube. Okay. So, ayun. Okay na ma'am? Alright, thank you so much and hopefully maka-discuss pa ko one of these days more of our product. Again, this is Celine from TrueMed Pharmaceuticals Nutrimed Division. Thank you very much. Have a good day. Where heroes will come, will be waiting for me. Where the crowds would cheer, where they see my face, and the voice keeps saying, "This is where I want to be." I'll be there someday. I can go the distance. I will find my way. If I can be strong, I know every mile will be worth my while. When I go the distance, I'll be right where I belong. On an unknown road, embrace my grace. Could the road may wander, will take me to you, and the crowds will cheer when they see my face. It may take a lifetime, but somehow I will see it through, and I won't look back.
Thank you very much, share. Apa yung kanta? Okay, so, hindi ka karon, pwede na mo exit ang mga taga-Hibo o sa mga nurses na nakaroon din ang magpabili na lang mga ang padayon. Okay? So, thank you very much. Dili lang ko mag-microphone mga action para di kayo saba. No? Kuhaan rin no? Kuhaan rin man eh? Kuhaan rin man eh? Sige. Okay. Okay. So, thank you very much sa inyong pagtambong. Napatay nabilin nga kuhaan mga action na well, nagpaabot mo din ha. So, doon ay duha o tulong nga nagatigom sa ngalan sa Ginoo anaasay sa taliwala, no? O nya human kining ako ang topic karon about gyapon ni sa kidney stones, no? So, pamatian yung pangalan ha kung tawagon, Jim. So naay giingon diri mga igsoon. Actually kada tuig kausap to siyang celebration, no? Once a year sa kanang kidney month, no? Ang mautoy program sa atong hemodialysis. Nya ako sa chaplain pod kada adlaw ang sa chaplaincy. Sa ila once a year lang, no? Now, doon na mo na enrollment kada magpa-dialysis. Ang kasagaran na imo abot og mga napulo ka tuig, no? Lalimang ka dialysis ka napulo ka tuig. Unya pagka mamatay pagka after 10 years dako na kay na nga kuan, no? Blessing nga. Kay kun di mo kung dili ta i-dialysis mga igsoon, kung moingon ganing doktor nga ipa-dialysis ta, kung dili ta musugot usa ka bulan patay na ta. No? Pero kung magpa-dialysis ta, mabuhi ta mga moabot og 5 ka tuig, 6, 7, nana na siya. No? Pero mo nagingong nga ang atong kinabuhi walay kamatyan dili dialysis, no? Nay namatay nga na disgrasya. Pero naay gingon diri mga igsoon. Kini akong i-share sa inyo karon about sa spiritual, no? Sa kidney and God's prescription for life. Naay gingon diri sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 3 ug 4. And when the tempter came to him, he said, "If thou be the Son of God, command that these stones become bread or be bread, no? To be made bread." Now, ang Bible mga igsoon, akong i-share sa inyo ha, nga ang Biblia, dili tanang nasulat sa Biblia, ang Biblia is Word of God. Pero naay conversation ni Satan. So meaning to say, si Satan naa say word. So there might be a possibility nga nagtuo tag Bible, nagbasa tag Biblia, Brother Jim, pero ang pulong ni Satanas mo itong gisunod. Labi nang wa ta magsunod sa pulong sa Ginoo. So mo nang i-share sa inyo karon. So kinsa ning nagsulti diri? The tempter. Kinsa nang tempter? Ingon siya, kung anak ka sa Dios, sugua ang batong mahimong pan. So the principle of Satan, ipakaon ang dili kanon. Ang dili kanonon. So ang bato ba, kanonon ba ang bato dili? Pero si Satan, ingon siya ni Jesus nga kung anak ka sa Dios, prove it to me nga imong suguon ang bato nga mahimong pan. Actually kana nga tunada sa istorya, mauna na ang iyahang tenor dito sa Garden of Eden. Naningon si Satanas nga dili ka mamatay katong ingon nga ipakaon ang katong gidili sa Ginoo. Ingon siya katong tree of knowledge of good and evil nga dili siya kanonon. Pero si Satan iyang ipakaon bisag dili kanonon. So mao ni ang mga rason ngano nga duna tay sakit. Naatay mga sakit sa lawas atong basahon ni dire. Ningon ang atong Ginoong Hesukristo while Jesus was he fasted 40 days and 40 nights. Kung wala kay kaon sa usa ka adlaw nga way kaon-kaon, maluyay mong lawas. Pero si Jesus wala say kaon usa ka bulan o napulo ka adlaw, 40 days and 40 nights. So bukog og panit na lang si Jesus Christ. That's why that was the moment, the most kuan na siya nga moment nga kuan ka kanang prone ka nga matintal og kaon, mangita kag kaon. But Jesus, unsay Jesus, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. So gipahayag ni Ginoong Hesukristo nga naingon siya nahisulat na. Ang tao dili mabuhi sa pan lang,
sa tinapay o sa kanon og sudan, kundi sa unsuman, sa pulong, sa espiritual nga pagkaon, nga mugawas gikan sa baba mismo sa Dios. No? Maadto tay lakarin. Oh, para makakaon ta. Para maadto sa kantin. Ano na siya? Now, dinhi, i-mention ni Jesus nga kung dunay mga temptation, muadto ta sa Bible. Oh, sama niya, ingon siya, it is written. So Jesus is tempted in the wilderness. So when Jesus was tempted in the wilderness, Satan focused on a basic human need, that is food. So kita nga naman ka, unsa may hinungdan nga nakasala si iba? Unsa may sala ni iba? Pagkaon. Unsay gikaon ni iba? Katong gidili sa Ginoo. Pero mangutan ako sa dili to apple ha. Koreksyonan nato ang tawag ato walay nabasa sa Bible nga apple. Tree of knowledge of good and evil ang tawag. Sa mga drawing kay apple mga artist. Pero sayop siya, dili siya apple. Manang musikat ko ning apple nga kanang laptop o kanang kuan, kanang cellphone. Pero sayop na siya, dili na siya mao ang buot ingnon sa Bible. Dili apple. Correction na lang. Usahay man god kung permi nato madunggan, bisag dili tinuod, mahimong tinuod. Lagi, mga bata mga ginakuan ta. So dili to siya. So ang tao gyud, ang atong need gyud pagkaon. Mao na ang uban sa inyo makiglalis nga bisag giingon sa Ginoo nga dili ipakaon ang karning ang baboy kay hugaw, amo kaon gyud. Ano man kay lami man. Nya ang problema kay wa pud mabasa sa Bible, no? Ingay wa pud ka magbasa nga ang baboy gidili sa Ginoo. 1986 sa dihang nabasahan ako na nasabtan ako ang pulong sa Ginoo. 1986 wa na ko nikaw og karning baboy. Ha? Oh, kay nga na sa Leviticus 11, 7:8. Nalito. Ningon dito nga ang baboy bisag buak iyang kuko apan wala magapangusap, mahugaw kini alang kaniyo sa unod niini ayaw ko mo pagkaon ug bisan paghikap sa ing patayng lawas, mahugaw kini alang kaniyo. So masubo ko kung naay mga pastor nga nagbasag Bible unya pagkahuman mo kaon day karning baboy. Masubo ba ko ana? Nga naunsa man ni nga nano nga kauno man nimong karning baboy nga naa man sa Bible gisulti man sa Ginoo. So pasintabi lang ha kung naay mga pastor nga mukaon gihapon karning baboy. Okay, so man siya. So dire akong iko na Satan focus on basic human needs. That's why bisa klaro na nga naa sa Bible nga gidili sa Ginoo ato gihapon gikaon nga naman kay si Satan naa gyapon siya contribution sa Bible nga ang iyahang word gi-interpret sa mga tao ug mao'y gisunod. Mao'y gisunod sa tao. Di ba nag-ingon ang Ginoo nga ayaw pagpatay? Oh, wala siya, Jim. Okay? Ako lang i-share sa inyo ha. So, yet, karon mo ning issue. Nag-ingon ba ang Ginoo nga ayaw pagpatay tao? Yes or no? Oh, no. So, ang iyang gisulti ayaw pagpatay. Maski pag mapatay kag baka, karabaw, kanding, o any living creatures na naay kinabuhi, naay ginhawa, is violation of the law of life. Actually, 1986 ko nahimong, naghimo kong Seventh-day Adventist. So, wala pa ko nahimong Adventist, Brother Jamie. One time, sa usa ka semana, unggoy among sudan. Sudan, ang available, maura po to siya. Naka-testing na kong kaon og sawa. Nakakaon ako og kanang iro. So baboy, permanenteng karning baboy. Pero sa dihang nabasa na ko ang Bible, so usay kung naatay conviction ba nga kung unsa gyud pagbuot sa Ginoo. Actually sultiham na ako mga igsoon. Ang ampo bayan ako sa Ginoo kada mata na ako inibuntag nga Ginoo sa di pa mo undang akong ginhawa. Kung naa may tawo nga akong istoryahan, kung daghang mga naminaw bisag isa lang makahibalo, what is your will? Unsa imong pagbuot? Pagbuot ba sa Ginoo nga mukaon ta og mga animals? So ana diri ha. Jesus responded that life is sustained not only by physical bread, but by obedience to God's word. Daghang mga tao, bisag si Esau, sa istorya ni Esau, katong gutom kay siya, nga hapit na siya mamatay sa kagutom, iyang gibaligya iyang birthright para lang sa pagkaon. No? So na yung mga unana, mga igsoon. That's why during that time, kini nga temptation, about sa pagkaon, si Jesus, gitintal siya.
pero iyang gipaliwanag nga by obedience to God's word is better than physical bread. Now today many people suffer from kidney stones and kidney failure. No, katong ganiha ba si Alvin bata pa, 20 pa edad, no? Brother Kwan, si Joel ni, marami yun. Bata pa si Kwan, 20 ang edad. I-dialysis na. So, okay mo po ng i-dialysis kay para mo prolong, mo longer pa ang lifespan. Pero at least, mga abot pa ng 10 years, na 19 years na maabot. So modern medicine explains the physical causes, no? Explain kanina, no? But scriptures remind us that true health comes from following God's instructions for life. Diba? Daghan nato nadungog ng mga lecture. O napay mga food supplement na atong kay para gyud nga at least malungger pa atong life pagpuyo sa kalibutan mga kaigsunan. Pero walay seniority sa kamatayon, no? Wala na may seniority. Kunya ang kamatayon, wala man po ingon nga kanang kung senior ka, una mamatay kaysa mga batanon, kay na may mga batanon nga mas una pa nung mamatay, no? So that is the mystery of death, no? Ang atong kinabuhi way siguro, pero ang kamatayon sigurado. Pero na may gisulti mga igsoon nga kung di pa gyud oras nga itugot sa Ginoo nga mamatay ka, maskin pag ang tibok building kini nga kuan, no? Ipalayo lang nga datugan ta pero di pa ka mamatay, mabuhi pa yung ka na. Gani ko nadungad Jim nga ang iyang utok ni kuan na daw na halos na buak pero nabuhi pa. Pero maskin pag magsakay kag bulletproof nga sakyanan, unya magsulob kag tulo ka bulletproof nga kuan jacket o bulletproof, unya kung orasa patay gyud, no? Maski pag pila ka dump truck ang imong malita nga puno og kwarta, patay yung ganang rasa. Pero kung bisag wa kay kwarta, di gyud na rason, namatay to kay wa gyud kwarta. Sa nga to lang, linid sa Bible instructions. So, sa spelling sa Bible, Brother Piping, B-I-B-L-E. Basic instructions before leaving earth. So, ang katong sa hemodialysis, daghan man nagpa-enroll dito, nya mabakante lang sa hemodialysis kung may mamatay. So, nay magtawag sa ko, uy, wa pa may bakante. Kay, naatoy namatay, pero na may daghan nakapila pa. Naka-reserve. Ano na siya. So, once a year lang to sila diri mo present. Pero ako kay kada adlaw, basta gawas og Sabado Domingo, basta na itaw. Nga naman, kay padulong ta sa muhawa ta nining kalibutan na so naay instructions ang Ginoo. So the same God who created the kidneys also gave principles for healthy living. So ang Ginoo nga naghimo sa tua sa entire body nato, kasing-kasing, diba, baga, atay, apil ang kidney. So naa diri, no? Ang Ginoo naghatag og healthy living. Now, His commandments are not restrictions but prescriptions for abundant life. So akong i-explain sa inyo mga higala kagson, ang Bible ngano ang uban Brother Jay moingon nga ayaw basag Bible kay makabuang. No, makabuang. Nya karon ang mga tao 70 na edad, 50 na edad, wa pa gyud nagbasag Bible kay makabuang. Resultihan na ako ang Bible mga igsoon, mga kaigsunan para dali ra nato masabtan naa na sige daw prescriptive ug naay descriptive. So nasa nang prescriptive? Ang prescriptive what? So mo na prescription. Karon sa Bible, kung basahon nimo, naa may tawo nga kawatan, si iba nangawat, si ikan nangawat, naa may tawo nga mupatay, no, si Cain, iyang gipatay si Abel. Pero unsay ingon sa Ginoo, do not kill. So naay contradiction. So ang katol siya, ang gihimo ni Cain nga nagpatay siya ni Abel, description. Gipatay niya si Abel. So kay gidiskuto atong iihi. Pero daghan mo nang ang trabaho sa kidney. Okay? Ang common causes, unsa may common causes nga masakit ang tao sa ang iyang kidney? Inadequate water intake. So kung gusto nimo nga masakit ang imong kidney, ayaw pag-inom og tubig. Okay? Unsa may imno nimo? Kanang kape og coke. At kami 1996 so anak ko niinom kape og coke. Amot lami bang coke murag Pepsi, no?
Eh? Ang question ani Jim, unsa may gihimo sa Ginoo nga para imnon sa tao? Naghimo ba sig kape or ang iyang himo unsa man? Unsa may gihimo sa Ginoo nga imnon sa tao? Ha? Tubig. Actually, murag wala ta sa insakto nga pangisip kung ang atong lawas, ato pang sudlan og laing nga mga butang nga maliban sa tubig. Mao lagi. Naay mga needs nato nga food nato nga kung sa pa mga food supplement ba nga necessary siya. Necessary pero at least naay gingon kung ang word na sakit baliktaron nimo unsa man. Sakit? Baliktaron ang sakit, ha? Tikas. Tikas. Gatas, okay lang na. Tikas-tikas, gamay. Okay ra na siya. Pero, ang gihatag sa Ginoo, tabang ra man ng tubig. Asukaran na mong daghan. Actually, ang sugar, o ginay number 1 cause sa kuan. Bisa ka ko siguro, murag mo taas ng sugar ako, no? Ano man. Kaya naa na siya. Number 2, excessive salt consumption. Di pa ka mainom og tubig, o nya, ang atong sudan, ginamos og kanang bulag. So, masuyop ang atong tubig sa tulawas. So, ang asin, makasuyop siya tubig. Sim. No? Unsa pa? High intake of processed foods. So, sa mga pagkaon nato kasagaran, kanang mga processed foods siya. No? Unsa pa? Excessive animal protein. Mao man ang ganahan nato. Kung sa usa ka adlaw makakaon kag karne, sultihan mo na ako kinay ako aron ng calculation Jim. Actually, ang tao gihatagan sa Ginoo 1,000 ang edad. Ang iyang lifespan ba? Supposedly ang tao mamatay 1,000. Pero sa diya masuko ka og mag-uol, maka-shorter siya sa lifespan. Si Metusela mo pinakadugay masuko. Pero mga igsoon, sultihan mo na ako, ang kanang gitawag nga maka-shorter sa lifespan kanang masuko og mag-uol, no? Maka-shorter. Unya karon ang edad nato, gamay na lang ang atong edad, no? 100 mamatay na ta. 120. Actually, the most contributing factor nga sayo ta mamatay kining pagkaon og animals. Kung i-minus na, ako alam ning kwenta, sir. Unsay ngalan nimo, sir? Pangalan nimo? Ha? Sir Diosdado. Kung panalitan, ang sigarilyo 5 minutes man to, nga mumayno sa imong kinabuhi per 1 stick. Kung halimbawa, ang karne, kada kaon nimo, ingnon na nato 1 month, nga mumay kada adlaw mukaon tag karne, ang tao, imbis nga 1,000 ang iyang edad mamatay siya sa 100 nga edad. Kung kanang karne ginakaon kada adlaw. So 100, no? So kining ato bonus na gyud na siyang 100. The fact nga magkaon tag karne kada adlaw. Lack of physical activity, okay? Obesity, certain medical conditions, natin mga sakit. Symptoms, unsa may mga symptoms? Pag naatay sakit severe pain in the back or side. So kung naatay sintoma sa kanang sa atong kidney, mo sakit ni atong Brother Diosdado, kilid. Painful urination, manghihika sakit. Blood in the urine. So ang atong urine mura na sa tanduay, ang color, no? Or naidugo na. So nausea and vomiting. So mao ni siya, the enemy tempted Jesus to focus only on physical bread. So si Satan, ang gusto niya nga ang atong mind tanan diri karon, focus lang ta sa kalibutan, sa physical bread lang. Di ba? So, focus lang ang mga tao. Kabantay mo, kada eleksyon, mo ingon nga pagbabago. Kada eleksyon, mga kapitan, barangay captain, president, a change is coming. Di ba? Katong presidente ni Digong. So, wala tay kasaligan nga mag-ingon ka nga kini nga presidente kay buutan mahawas ta sa pagkahamugaway. Ang mga Pilipino, mga buutan baya yun. Pero, basta mo abot na ka sa politika, ang kanang politika is puli-pulig tikas. So, di na ka
tingala nga no na ay mga malita nga nay kwarta, no? Nga mga senador manghilom kung naay. Ha? Political tikas. Ha? Ano, Diyos? Political. So, ano na siya, no? Maunahin ko ni Satan karong kinsa man naghari sa kalibutan. Si Jesus or si Satan? Si Satan. Kaya kung si Jesus pa, walay corruption, walay sakit, walay kamatayon. Okay? So likewise, many today focus only on satisfying appetite without considering God's principle for health. So ang atong mindset, basta makakaon lang ta. Wa day ta kahibalo nga atong gikaon, gidili di sa Ginoo. Kano sa alang last nga ni kaong kag karning baboy, Brother Jaime? Katong ganiha lang? Managday. Ha? Actually, sa Adventist, Lord nga allowed, dili niya will, dili niya gusto, pero iyang gitugot for necessity. Meaning to say, kung wa kay laing pagkaon, more available. So, pwede. Pero katong giingon nga clean animals. Clean, consider as clean, oh. Oh, limpyo na siya manong. Ano siya? Sa Bible, ang basihan nga hugaw katong mangaon og kuan, mga kadaver, katong kanong iro, kining baboy, mukaon na sila patay nga tao. Kadaver. Sa history sa Bible, ang iro, si Queen Jezebel dito sa Samaria nga nahulog siya nga nabuak ang iyang lawas, ginakaon sa mga iro. So, any animals nga mukaon og kadaver, kapwa animals sama sa tigre, agila, kanang mga basta bisag kabayo gani bawal na sa Ginoo. Ang gi-allow lang sa Ginoo katong kanding, karabaw, baka pero luoy sila. Dapat dili kayo nato ginakaon sila kay imbis nga makatabang ng karabaw sa imong farm, ipatay nimo sayang kayo. Oh, sumala sa Bible ha. So why does kidney failure occur? Ngano nga ang atong kidney madaot man? The kidneys are God's natural filtration system. Jim, no? So ang kidney di ay natural rin na siya. Kabantay ka sa kuan. Mura na siya kung sasakyan ng karburador, no? Nga, kuan sir, kung sa may pariyo sa sakyanan, Brother Piping, nga kidney nga madaot ang imong ang oil gani mo kuan no mo awas no ansa ka? Karburador ba na, no? Filter, kanang filter ba? Sa sakyanan, ay pareho gihapon nga mga guba na gani siya, mga daot ng sakyanan. So, their functions include removing waste products. So, ang purpose din sa kidney, ang mga waste products sa atong lawas, iyang makuha. Ato mga kuan, no? Maadto nato sa kanang ihi. So, balancing body fluid. Okay? Manay purpose niya. Regulating blood pressure. Okay? So, ma-regulate niya sa kidney. Producing hormones. So, unsa daw? Your kidneys release hormones. No? Maka-release siya. Ano siya? Maintaining electrolyte balance. Mag-maintain siya. So, mao na ang purpose sa kidney, no? So, kidney failure often develops because of diabetes, excess sugar damages, blood vessels in the kidneys. So, unsa may cause nga ang atong kidney ma-failure, kuan siya, blood vessels, excess sugar di ay, no? Kanang mahilig ka sa, kuan, ganahan magkag bukayo, bukayo kanang biko, blood piping, no? Ano siya? High blood pressure, persistent pressure damages delicate kidney tissues. Kagmay magkuka ng neuron sa kidney, no? O niya, ang dili tanan nga kanang pag inuog kubra, na Coca-Cola, Pepsi-Cola, Sikola, Sting kubra, madaot ang kidney, bisan kumutaas yung blood pressure, high blood. High blood ka, ang pressure niya, makuha ang atong kidney madaot. Dehydration. Insufficient water stresses the kidneys. So kung kulang tag tubig, ang atong kidney ma-stress, no? Stress yan. Kung kulang tag tubig. So excessive salt, too much sodium increases blood pressure and kidney workload.
Tumatong na lecture kanina, no? Kanang noodles dahil nga mo sobrang kuan, mo sobra og mas taas iyang sodyum. So ano kalima, no? A, B, C, D, E. Harmful lifestyle choices. So natay mga unsa man ang kuan Brother Jim kining mga harmful lifestyle choices na to. Smoking, no? Alcohol, drug abuse, and poor dietary habits contribute significantly. Sana yun. So mo dili ka ma surprise nano nga kadaghan ng mga tao karon nga mga 20 pang edad na nay sakit pang dialysis na bata pa. No? Ang pinakabata nga sakit siguro nga dialysis mga 5 ang edad. So naguba na ang kidney mga igsoon. For dietary habit. So unsay pagkaon nato kasagaran no? Just that boy. So many diseases result from disregarding the natural laws God established. So walay lain di ay Brother Piping ang hinungdan ngano na atay sakit kay tikas man baliktaron tikas. So ang natural law sa Ginoo Brother Jaime na unsa man disregard na to, disregard. Mo na surprise ka nga ngano man nga makadaot ba di ang kape ug coke? Makadaot ba di ay? Uy, ang gihatag ra gud sa Ginoo sa tuwa nga imnon tubig ra. Natural ang kape kung milo ang mukaon. Natural para sa milo, pero kung imo na nang i-process, dili na namo kaayo sa imo. Kailangan, karon pa ka kay balo, no? So, ang tao, sa Amerika, bisan asa, ang kape, addict sa kape ang tao. Pero wa sila kay balo nga, ang contributing factor nga makadaot sa atong lawas. Ano na siya? Number 3. Ingon dire, man shall not live by bread alone sa according to Jesus. Unsa ingon ni Jesus? Ang tao dili mabuhi sa pandesal or sa pan or sa kanon og sudan sa alone sa unsa man day, but Jesus teaches that life is more than physical nourishment. Ngano man kay Jesus declares that mankind must live by every word that proceeded out of the mouth of God. So kita di ay kung gusto nato nga mabuhi ta dili lang niring kalibutan kundi dito sa eternal life, we must, unsa man, every word, we must, ang kauno nato ang spiritual nga pagkaon. So, unsa nang spiritual nga pagkaon? Nga naa sa Bible. So, asa manggikan? Kanang pulong sa Ginoo. So, ang Bible ba, naabay dili pulong sa Ginoo? Mautong pulong ni Satanas. Unya tanaw na to naay pulong nga kung atong basahon dili siya contradict siya sa pulong sa Ginoo. So unsa may pulong sa Ginoo day? The 10 commandments were spoken directly by God and proceeded from His mouth. Dili sa pastor, dili sa pari, dili sa mga evangelist, kundi pulong nga gikan sa Ginoo nga iyahang gisulti asa man dapit dito sa Mount Sinai ug iyang gisulat sa iyaha nga tudlo sa 2 tablets of stone. So unsa man to? Kining napulo ka sugo. Ano na siya? Kung ang atong pagtulunan wala musubay sa napulo ka sugo, meaning to si tama mali. So milikoy ta. So mo nang naa dito, unsay ika unom nga sugo, do not murder. Karon ang word nga murder, that is referring to person na bawal magpatay. Pero actually, ang iya yung pinaka-root yun nga commandment sa Ginoo is do not kill. Meaning to say, maski pagbaka o karabaw, violation the law of life. Mana, mas kuang yun ang mag-vegetarian, no? Mag-vegetarian, wa ka nakapatay o animals. And they reveal His character and provide principles that protect every aspect of life. So, ang 10 Commandments, maunang karakter sa Ginoo.
o ang kanang kasuguan sa Ginoo is God's wall of protection. Protection na siya. Mura na siya kural. Na kung matanggal ang kural, mahulog ka sa pangpang, patay ta. O naging nga, kung makasala ka, priso ka. Kung makasala ka. So dapat, imo na siyang bantayan kanunay. Nga di ka makasala. God's health principles can be summarized through obedience to His Word. I-review lang muna ako sa Ten Commandments ha. So ang Ten Commandments, the first commandment, God first, placing Him above appetite and worldly desires. So ang unang sugo sa Ginoo, no other gods before me. Dapat ang atong sundon ang Ginoo, no? God first. Pero usahay ato rang ibaylo sa pagkaon ang Ginoo. No? Sama ni iba, iyang gikaon ang gidili sa Ginoo. Second commandment, no graven images. Worship the Creator, not created things. Pila sa tuang balay sa altar na rebulto dito. Na rebulto. Pero gikan sa bato, sa kahoy, no? Nagsima rebulto. Rebulto ba to ni Lapu-Lapu o ni Magellan? O rebulto ni Juan? San Pedro. Sa mga santos. San Isidro Labrador, no? San Roque. San Telmo. Napay San Telmo, napay. Pero ang kwarta, mahimo pong Diyos po nato. Na naa sa tong pitaka. Nga mas gihigugma nato ang kwarta kaysa Ginoo. Third commandment, honor God's name through holy living. So ato daong usaman, atong anong tahuro nato ang ngalan sa Dios. Dili nato gamiton sa pasipala o kinahanglan magkinabuhi ta nga adunay balaan nga pagkinabuhi mga igsoon. And the fourth commandment, observe the Sabbath for rest, worship, and renewal. So, unsay gisulti sa fourth commandment, remember the Sabbath day to keep it holy. No? And the seventh day is the Sabbath day of the Lord your God. So, nader ang the fourth commandment. The fifth commandment, respect authority and family. No? So, ang ikalimang nga sugo, dito na sa gikan sa 1 to 4, mao ni atong relationship sa Ginoo. Vertical to siya, no? Kung mahigugma ka sa Ginoo, di ka magsimbala sa lain Dios, di ka magbaton og larawan, di ka maggamit sa ngalan sa Dios sa pasipala, bantayan nimo ang adlaw nga ipapahulay nga gitawag sa Ginoo nga Sabat, mao na siya ang vertical relationship. Karon adto ta sa horizontal relationship. Ang horizontal ngadto sa atong isig katawo. Paghigugma nato sa Dios, paghigugma nato sa atong isig katawo, sama sa kaugalingon nato. So the fifth commandment, respect authority and family. So mao nang pagtahod sa tatay ug nanay sa ginikanan, no? The sixth commandment, preserve life and health. Katong giingon nga ayaw pagpatay. So ang gisulti sa Ginoo nga ayaw pagpatay, dili lang sa mananap, dili lang sa tao, dili lang sa mananap, kundi bisan sa kinaiyahan sa mga kahoy. Uban mo ingon justifiable magod kay ang kahoy putlo nato, atong himuong lamisa, himuon nga bangko, himuon nga balay, haligi. Nya karon kay kung magbaha inig ulan kay wala nay kahoy kay gipamutol gihimong subdivision, magreklamo ta sa Ginoo. Pero ang Ginoo pa itong reklamuhan nga kitay nagguba sa kinaiyahan, no? Ipamatay nato ang mga kahoy. Nature. Seventh commandment, practice purity. So ang sugo nga nang ingon ganiha, ang nasundan ni ayaw pagpatay, sunod ningon dito ayaw pagpanapaw. So pila ka bug asawa dapat asawahon, duha tulo. Isa lang. Pero sa ilang panahon kay nagsige silang pinatsyanay, sa unang panahon ang mahabilin biyuda na ay mamatay tag 180,000, tag 30,000 mga matay ang mabilin mga babae. Unya kung ang babae mabilin, biyuda na sila, sumala sa Bible, giingon dito nga there are only three things nga mahimo sa babae nga mga biyuda. Biging, murag magpakilimos para mabuhi, or prostitution. Sa unang panahon, naay prostitution sa katong mga Canaanites, no? And then, or death. Mamatay kung walay ko. So, ang ilang agreement,
Gi-allowed sa usa ka sundalo nga mga asawa bisag 5 o 3. 5. Mao na nga si King Solomon sa iyahang dako kayong abundang nga kwarta, siya lang ang record sa Bible nga nakapangasawag 700 ka mga prinsesa, mga anak sa mga hari, anak sa ni Pharaoh, anak sa mga kings. O nya, dunay 300 ka mga kabit, katong mga helper, katong mga slaves. So pilay tanan asawa ni King Solomon or babae, 1,000. Pero di nato sundugon si Solomon mga igsoon. Pero ang uban kay bisag way kwarta manundog mang Solomon, no? So di ganit ta kagwantag isa ray asawa, mangita pagduha. Sara siya. So practice purity. Brother Justado, no? 8 commandments. Respect what belongs to others. Don't even think about stealing. So kung ato lang ning gisunod, actually sultihan mo nako. Sa pagkakaroon sa sobrang pagka-bright sa mga tao, na mga congressman, mga senador, naghimog daghang balaod. No, daghang mga balaod. Pero kung ang napulo lang kasugo, ang balaod lang sa Ginoo, ang napulo lang kasugo sa Ginoo, maulang na atong sundon, nabay gubot, wala. Nabay corruption, wala. Karon na problema ta sa Senado na, no? Kay ang uban gusto nga imbestigaran ang flood control, karon impeachment trial na ang imbestigaran. Puro corruption ang hinungdan. Di ba, Justado? Pero sultihan mo, ha? Oo. Pauli ng kwarta, pero sultihan mo na ako, no? Ang una ba yung kawatan nga tao sa kalibutan? Si Iba ba ya? Ang atong nanay. So kita kay anak ramanta, liwat sa ta, no? Muliwat sa ta. Kaya unsay may gikawat ni Iba, Brother Jimmy, katong tree of knowledge of good and evil. Dili to apple, ha? Dili to apple. Tree of knowledge of good and evil. So si Iba, pero gipasaylo si Iba. Bisag nakasala siya. Mao lagi, oh. Si Satanas gid mo ay nagdumala, pero sad antong leader. Nakasala ang mga leader na to. Oo. Oo. Kay inosente ra mga mga sundalo kay gisweldohan ra mga uta. Di ba mga sundalo ba gipangsweldohan lang, no? Gisweldohan na dig patay ka. May manubag. Mabitaw nga sa tawhanon nga kahimtang kung kinsay nakasala prisohon, no? Kinapriso. Mo nang uban dalon sa dahig dagit prisohon. Pero man siya ha. Don't even think about stealing. No? Pero ang uban usahay kay mudag naday duha ka klaseng kuan, unsay kalain na daw sa kawatan o sa politiko. Ang kawatan daw mo mangawat daan una mudagan. Pero ang politiko daw mudagan unya mangawat. Mudagan daan bago mangawat daw. Joke-joke lang na ha. Tingay na naminaw nga senador. Okay. 9 commandment. Ang siyam nga sugo sa Ginoo is live honestly. Nganuan, Brother Justado, awan sa to, Justado mo na ni, Brother Dilika, kay ang tawag, bakakon. Bakakon. Munang ay mugtuo sa ko, kay mamakag sa ko. Napod, napoy bakak nga makaayosan. Halimbawa, kananay nagtago niya, ingnon nimo nga, wala man dire niya, nakaluwas ka. No? Pero daghang, lagi, Sa ay magsaba ha, ana siya, no? Ay magsaba. Ay magsulti. Katong, ayaw mo sulti, ani ha? Mao lagi, Patyon mo siya sa Saudi, So, mao na siya, Diosdado, no? Nga, ang tao, bakakong yun. Wala gyud tao nga wala di mamakak. Mao na. Tanan, mani ha. Niingon si Kristo nga, magbantay kamo nga walay magpasalaag kaninyo, kay daghan ang mga bakakon nga propeta, mga bakakon nga magtutudlo, o bakakon nga Kristo. Napagay mo sulti nga ako si Kristo, unya niingon si Kristo, daghan ang malimbungan ani. Mao na nga Brother Jaime, ang akong gi-share diri kining 10 commandments of God. Kay para masabtan nato nga kita tanan nasayop ta.
walay tao nga wala masayop. Brother Dilika, kita tanan nasayop ka. Lagi oh. Ang istorya ni Dilika mo ni, duha ra gyud ka religion ang naa sa kalibutan. Tama ug mali ra gyud, no? Nya kasagaran naata sa mali nganon, kay baliktaron ang mali kay lami man. Ang atong gihimo mali. Unsa na? Ang atong gisunod ang lami. Bisag kahibalutan nga mali, no? Wa gyud ta nakasunod sa tama. Manang ako lang gi-share sa inyo ang tama gyud mo ning 10 commandments. Ang mali gisupak nato ang 10 commandments, di ba? Di ba, Diyos na daw? Di ba? Kasupak ta? Ang ikanapulo, Brother Dilika, contentment in life. Unsa may ikapulo? Avoid covetousness and excessive consumption. Oh, kanang giingon sa ikapulo nga sugo, Brother Jaime, nga ayaw kaibog. No? Nya si Satanas pod, naghimo po siya daghang kwarta para maibog ang mga tao. Naghimo po siya daghang sakyanan nga mga gwapo kaayong sakyanan, no? Mga BYD. Sa pa? Mga di ba? Mao na siya, Brother Dilika. So, si Satanas, siya ang inventor sa naghimo diri mga material nga mga butang nga mo hinungdan nga awayan sa mga igsuon. Mag-away ang mga igsuon kay mag-ilog og mga kwarta, no? Magpinatyanay kay mag-ilog og kwarta. Ang bulawan, ilugan. Sana na siya, ha? So, mao nang ingon ni Kristo nga, ingon sa 10 Commandments, ayaw kaibog. Mao na nga, si Satanas po, sungog-sungogon po da. Kay naampoy ka ng mutan o kag TikTok na may magkimbot-kimbot dito nga marag mamords kayo, sumaibog ka. Diba, Diyos lado? Pero maghinulsol lang kita kung makasala ta, no? Atong isiguro lang, Brother Dilika, nga sa di pa muundang atong ginhawa, mangayo tagpasaylo sa Ginoo. Kay, kung sa nimo ka dautan, pag magliso na kaginhawa, makatawag mga Ginoo. Pag ginhawa ako, kung di lang yun makaya, pasaylo ako Ginoo sa kung sala. No? Ngayon ra pagsaylo. Pero there is only one agreement nga pasayloon ka sa Ginoo. Kung makapasaylo ka sa nakasala sa imuha, no? Mao ra gina siya. So these commandments are divine prescriptions for physical, mental, social, and well-being, spiritual well-being. Uy, alas 12 naman. Pero ingon sa Ecclesiastes 12 verse 12, Brother Dilika, of making many books, there is no end, and much study is weariness of the body. So, ang paghimo daw mga libro, walay katapusan. No? Kung nag-edad kag 70 karon, nya, pag sa edad ni mga Jis, na kay 60 nga libro nga gihimo, no? Kung gisulat nimo ang imong mga ginahimo, ginasulat, na kay libro, minito si walay katapusan ang pagsulat og libro, no? Diary. Pero unsay gingon dili? We have countless books, research, papers, diet and health programs. Yet, despite increasing knowledge, chronic diseases continue to rise. But God is not against education, but He reminds us that human knowledge alone cannot save us. So, kung bisag unsa diya ka bright nato, dili makaluwas sa tua. May eskwela ka grade 1, elementary, high school, college, master, doktor, di na makaluwas. But the safest foundation remains the Word of God. So diha rin kita sa Bible, mga igsoon. Kung maghiskot tag kaluwasan, dili na to mga comics o mga libro, no? Kundi sa Biblia. So, unsa ba job description sa tao? Ecclesiastes 12:13. Summarizes humanity's primary responsibility. Unsa responsibility na to? Fear God, no? Kahadlok kay ang Dios, and keep His commandments, no? Bantayi iyang mga kasuguan. Mao na tong napulo kasugo atong bantayan. Which is tingob lamang siya sa usa ka pulong, love your neighbor. Mao na kung mahigugma ka sa imong isikataw. For this is the whole duty umano. So unsay duty nato? Pagbantay sa sugo sa Ginoo. Kung ang duty sa security guard magbantay sa mga musulod o gawas o sa mga property, kung ang duty sa doktor mao ang pagtambal sa mga masakiton, pagresita, ang duty sa mga nurses pag-atiman, ang duty sa engineer, paghimo karsada o kwanto, tulay, ano na duty, job description sa tao. Ilang job description. Pero sa to, as a whole, ang atong job description, ang atong duty, to keep the commandments of God. Ano na siya? So this is man's job description. So unsay
unsay atong job description? To keep the commandments of God, which is giprescribed sa Ginoo, no? Mao to siya, no? Not merely to earn money, ay dagang kwarta, to acquire positions, no? Kung naa kay mga kayutaan, position siya, dili lang na si mao. To gain titles, na makay daghang titulo or mahimo kang doktor or senador or na kay titulo sa yuta, to pursue pleasure, ang uban magkalipay, no? Malipay na ang uban nga kanang unsay tawag na mabaw ra gyud atong kalipay sa buhanaw. Pagpanahon sa pista mag-away ang kabayo ug karabaw ug iro, manok, sabong, mato kag sabungan, lipay na ka, gamay ra gyud atong kalipay, no? Magkaatong sabungan, kadaog ang imong gipuslahan, no? But unsa man gyud ay ang atong yung purpose is to fear God, prayer, keep His commandments, reflect His character, care for the body as His temple, serve others faithfully when we follow God's instructions. Okay? We cooperate with the designer of the human body. No? Health applications, number 6, health applications for kidney protection. So, din atong ini nabalik-balik lagi na atong reminder mga igsoon. No? So, mga ni siya, Brother Dilica, drink sufficient water daily. So, para nga atong kidney maayo, we must follow these applications for protection of our kidney, no? Drink sufficient water daily. But if you want to destroy your kidney, drink coffee every day. Coffee every day. O Coke. Reduce salt intake. And then choose natural plant-based food. So if you want to protect your kidney, eat the natural food. Kanang gitawag nga God's original diet. But if you want to destroy your kidney, padayong kagkaon og balbak wag bulalo og happy morning. Oh, padayong ka og okay, agila mo. Sige, amping. Oh, so ano na siya, no? And then exercise regularly. No? Dok, happy morning, Dok. Kamu ko diri, Dok. So exercise, no? Walking or unsa man, swimming. Exercise mo ng swimming, no? Pero sigurado lang nga di ta malumos kay mapareho ta na batirbonya nga nalumos yan, no? Exercise regularly. Maintain healthy blood pressure. So i-check na to ang atong kuan. Dili man ka high blood, dislado, no? High blood ka. Pila edad ni mo ron? 69. Dili halata. Abi na ko 40 pa edad ni dislado. So okay ra kay nang idara po na. Control blood sugar. So ako na nako sa boundary dapat get adequate rest, pahulay. No? Relax. So bisag na mo diha, pwede ra mo matulog ha. Tulog lang. Avoid harmful substances. Di kaya na to. Number 9, trust God's wisdom. Asa man ka magsalig? Sa silingan nimo nga bride or sa imong kaugalingon nga bride or sa Ginoo? So ayaw pug tuo nga moingon siya nga mao ning gisulti sa Ginoo. Mao ni ang imong tuhuan ang kung unsay gisulti sa Ginoo. Brother Dilica, no? Number 10, live by every word that proceeds from God's mouth. So ayaw mong tuon na moingon nga gihugasan na ang mga mananap. Kadaghanan ro ba mo sa mga tao mo tuo nga gihugasan ng mananap. Gihugasan sa Ginoo. Oh, ngano hugasan man niya nga ang iyang hugasan ang tao lang makasasala. Wala niya hugasi, ngano hugasan man yung mananap nga ang mananap design mga dili kanon. Wala man gihimo sa Ginoo nga kanon ang animals. Kita mangun supak mangud ta sa sugo sa Ginoo. Pero kung katong ang uban lagi mao na nga ang nahitabo na because ang kaning kwarta kay gusto lagi ta magkakwarta bisag supak na sa Ginoo ato yung himuon, no? Mamaligya gani sigarilyo lagi. Para magkakwarta, no? Tama na sa nalimot ko si ngalan. Melinda. Imong ko si Diosdado, Melinda. Saan ay Melinda? Kadaghan na mo diri naka-join, no? Karon pa. First time ba? Actually, ang tama ha. Ang gihugasan sa Ginoo, ang tao nga makasasala. Sa Bible man gud naay symbolic. Nagtuog ta nga ang mananap gihugasan sa Ginoo pero ang tao nga makasasala kay kita mananap buta. Ang atong kuan is mananap.
O temple man ta sa Ginoo. Ang gihugasan sa Ginoo si Cornelius nga makasasala, apil ta to. Pero kung moingon ka nga ang interpretation sa uban, ako masubok ka ha, malain ako pagbati nga kuan, ang hinungdan on nga muhiwi atong baba kay sige kaon. Unya ang disulti man gud sa Ginoo nga gihugasan ang mananap dito sa Acts chapter 10, ang interpretation dayon giliteral, gihimong limpyo na ang baboy nya karon kung gihugasan ang mga mananap, apil na ng kanang iring og iro, apil ng bitin o kanang alimatok. Yang ano man lagi nga hugaw man na sila kung imong kaunon. So meaning to say, sayop lang ang atong interpretation. Dili tinuod nga gihugasan sa Ginoo ang mga mananap. Wala gyud na. Mao nay fix man. Ang sala nato. Kay ang mananap inosente mo na. Mo pa nay sala nya ngano hugasan gyud sa Ginoo para kanon nato. Kung mahimo gani di ta mo kaon nga limpyo na ang baka o karabaw kay butaas atong kolesterol, ma-stroke ta. Wala ko nagkuan ha, wala ko nangasaba. So mao ni siya, ang 10 commandments asa may tinuod, ang mukaon og karning baboy or ang dili mukaon? Asa may tinuod nga nagsunod ana? Ang mukaon og karning baboy or dili mukaon? Ha? Lagi nagdepende. Katong yan. So pero mo ni ha, ang commandment sa Ginoo nagingon do not kill, ayaw pagpatay. So asa may nakapatay katong di mo kaon og karning baboy o katong ni kaon? So kung mukaon kag karning baboy, patyon man nimo ang baboy, di ba? Pero kung ang imong kaon kanang humba nga nangka lang, so wa ka nakapatay og mananap. So dapat ang word nga ayaw pagpatay. Ang principle sa Ginoo ayaw pagpatay. So meaning to say, may ka nga, baboy man kinahanglan patyon gani siya. Actually, baboy, luoy ba yan ang baboy ihawon sa? Ang trabaho ba yan sa baboy is scavengers. Na, makatabang po sila, makadaro-daro sila sa garden, or ang katong mga hugaw, ginakaon nila para malimpyo ang environment. Hindi ako rin nag-istorya ha. Wala ko nagsulting nga inyong tuhuan, no? As much as possible. Oh. Dapat wala dato ginapatay. So tanan actually naay gitawag ecosystem nga gikuan na sa Ginoo, resulta man guna siya sa sala. Nga nanay pinatyanay, no? Nanay kinananay, no? Okay. Kidney stones and kidney failure remind us that the body functions best when we follow God's design. So sa daw, ang function daw sa atong body, kung atong i-follow ang God's designs, maayos siya, no? Satan said, turn stones into bread. So unsay gusto ni Satanas? Himo ang pan ang bato. So the principle of Satan, ipakaon bisag dili kan onon. Actually, ang animal sa Bible, wala gitawag nga food. The only food in the Bible is mga plants. So, wala yun na gitawag nga pagkaon ng mga karne, mga animals. So, animals was only emergency, no? In times of emergency, katong after Noah's flood. Ang resulta, shorter atong lifespan. Sa giingon ni Jesus, man shall not live by bread alone. Ang tao dili mabuhi sa pan lang. So the world tells us to satisfy appetite first. Jesus teaches us to obey God's first. The greatest prescription for health is not found merely in hospital, laboratories, or books. It is found in the Word of God. No? Naara gyud. Unsay gisulti diri? Fear God and keep His commandments. When we follow God's principles, we experience not only healthier kidneys, but a healthier life and a closer relationship with our Creator. So, mo na si mga igsoon. Kung i-follow lang yun na to, dili lang nga ang atong kidney, maski pag ang atong kidney, madaot na, madialysis na ta, pero naay gitaw nga relationship to God. Nanuman, kaya ang atong gitinguha is eternal life. Eternal life.
dito sa gingharian nga dito wala nay masakit, wala nay magantos, wala nay gira, wala nay mag-away, wala nay magtigulang, labaw sa tanan, wala nay mamatay. Dito sa eternal life o nga give promise sa Ginoo. Mag-ampo ta. Gracious Lord in heaven, thank you so much, Lord, for your goodness and mercy to us. Thank you, Lord, for this opportunity of gathering together to celebrate this month of June, kidney celebration, Lord, on how to protect our kidney. And we pray, loving Heavenly Father, may your will be done in our lives. Please forgive our sins that we committed against you, as we also able to forgive those people who committed sins against us. We fully believe, Lord, that the reason of our existence is to please you and glorify you, and that is our vertical relationship to you, to love you above all things. And second is like unto it, to love our neighbor as ourselves. And we pray, loving Heavenly Father, we are longing for that eternal home that you prepared for us, the place where there will be no more sickness, no more sorrows, and above all, no more death. And while we are still alive, Lord, please use us mightily in your service to be a blessing to others. Thank you, Lord, for your love and care to each one of us. Thank you so much, Lord, for the assurance of hearing and answering our prayer. We ask all these things in Jesus' name. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. God bless you all. Would you like